one of the strength of Sibayan National High School. Before we start our General Assembly, may I request everyone to please rise for the singing of our national anthem by our multimedia system, followed by the opening prayer to be led by Mr. Leonie Solomon, our PTA Vice President. Ay, sa din tamtubang? Sa din tamtubang. Sa general meeting. And then, thank you very much, O Lord, sa aming pinalanggan ng principal, together sa tanan ng mga teachers, sa sining eskwelahan. And then, salamat sa aming President, Richard Chiri. And then, salamat rin sa tanan-tanan ng mga parents sa siningan. Salamat sa ilang operasyon. Ginagapin naman ng Diyos, give us wisdom, even understanding, na among makunawaan ang mga bagay na among pag-istoryahan sa siningan. Padayon ikaw sa pagpakamayo. Let the Holy Spirit be with us. Na among pinatugyan sa imo, ang paghinunanon kay ikaw ang matuma sa Kristo. All these things we ask in Jesus' name we pray. Amen. Mga future plans ng Sibayan National High School for the next school year. At this time, let us first listen to the opening remarks of our school principal, Dr. Lenny A. Aduana. A round of applause, please. God is good all the time. God is good. Okay, so to our ever supportive PTA, headed by our PTA President, Mr. Terry Tordesillas, sa ating mga ginikanan, sa ating mga teachers, mga students, with ayagin na agapan natin natalan. We come to an end of the school year 2023-2024. Sa umpisa, gusto ko magpasalamat ng inyong tanan sa inyong pag-abot sa kanyang adlaw, because this is a manifestation that you really care for the education of our learners, of your children. Saka, masigaw ko nga pamalakpak sa ating Upload ko sa YouTube. Pasalamat kita sa Ginoo despite the challenges for the school year 2023-2024. Sa kanyang school year, ano ba na ang suporta ang ginikanan para maging ang pag-operasyon ng ating eskwelahan, because it takes a village to educate a child. It's not only the obligation of our learners, of the administration, but also, most of all, ang suporta ng ating ginikanan. Kaya kung wala kita sa pagtubay-tubay, wala kita sa paggiya sa ating mga kabataan na magbalik-git sa eskwelahan adlaw-adlaw na tanan, I'm sure hindi natin matapos ang tuig na maging successful. Despite the shifting of classes, we were able to survive. Despite the challenges ng mga bata natin, aga pa, hanggang sa eskwelahan, 6 o'clock. And then sa hapon, 6 o'clock man ang mga grade 9 and 10, amo palang pagpauli na dapat. Yet, you are here supporting our school, and I know supporting your learners and the school as a whole, because you know na ating mga teachers na wala din magpabaya. Kaya nagkapaninguha kita. And gusto ko niya ipasalamatan ang inyong mga kabataan sa pag-cooperate man. No? Hindi ba natin na perfect ang ating operation sa kanyang
is in advice to have a new learning environment, no? Ang common statement ng mga bata, kick out sa eskwelahan. But it's not kick out actually, no? We were advised to look for a new learning environment. Gina-advise na sa transfer sa UDN, kay base hindi man namin ang dalawatsaka dito sa Sibalong National High School. So your administration is trying its best, together with the teachers and the PTA, na madihon natin ang kalatsagan ng kabataan na mag-focus sa nakapagtuon, naglikawan ang mga bisyo, likawan ang bullying, likawan ang paghinamo, kaya rindas na sa eskwelahan para na magtuon. So ang ating administrasyon is strictly sa pamalakad, no, na ang kabataan natin dapat rinagig sa eskwelahan. So maybe we are the first in the whole ticket to hold this assembly. Why? Because I actually follow the calendar, the activities in the school year calendar. Ang iba hindi makahabol. Kay man, siyempre pa ang mga hinikuton. General Assembly is a part of the school year. General Assembly is a part of the school year. And we cannot invite our teachers to go back by June 1 to 30 in the school. Kaya may department order gate na uninterrupted ang bakasyon kang mga maestra June 1 to 30. So hindi ka mapuon nga masakit pa kamo ka text, masakit pa kamo ka usisa sa mga moms natin and sirs. Sa June 1 at 30 kay may diritso sanda ang kamalangga ni Sara Duterte sa mga teachers natin. Hindi sila pwede distribuhon sa bakasyon ng June 1 to 30. That's why I cannot hold the General Assembly by June 1, supposedly. No? So I don't know kung paano siya hinuhon kay iba ng mga eskwelahan, but I'm very much thankful that our supported PTA officers who were able to have our board meeting yesterday, and we come up to the schedule that we must have the General Assembly before the end of the school year. So the other updates and other announcements will be given later. So once again, good morning and welcome to our General Assembly. Thank you so much, Doc Aduana. Yes, parents, nagkakalangkad dito bitanan kay inyong presensya. At the middle of this assembly, may surprises sa ating PTA Board of Directors. May paraffle sanda. Masa naman pagpakaanuan. Binabalik ang blessing sa ating parents. Siguro at this time, para kasi kita, masabi nga halatan na sigurata na iba kasi dili na. Pero parents, may purupuan dito sa unahan. Daw karaw ay mag-document nga may mga empty chairs at pwede kita makaposita sa unahan. Wala ko natin recitation karoon sa mga natimbay natin ang parents sa likod, teachers, pwede kita na i-assist natin nga parents nga magpupo dito sa unahan para mas mabatian ang binisugyahan ka. So at this time, we will proceed to our business proper and I will turn over the microphone to our PTA President. Ngayon yan na aga sa mga parents at labing sa mga teachers sa ating hard working at isang gamitin na daw ang program mga principal sa mga kawana. Of course, I vice at sa iba ng mga members ng board of directors ng PTA organization kang Sibalong National High School. Ako, durugin ang aking papasalamat labing sa ating Ginoo, tinunod na by His grace allowed me to be a part of this organization sa school year 2023-2024. At nalagit na kita ay maka-year-end PTA General Assembly. Namin na mabatian ninyo at
mamananiman ang mga nanimo kag nagkaratabo no sa SEDEC Sibalan National High School kag amuman especially sa PTA organization. So at this time, by the grace of God, I call to order our year-end General PTA Assembly. Okay, may I request now our PTA Secretary to read the minutes. Someone will do the second motion. Good morning, everyone. This is Lina Banta. So, seconded sa ating motion sa ating previous minutes sa ganito. Thank you very much. And the motion was, or the minutes was approved and been seconded. So this time ay maagpakita no, sa isunod na part ng ating program. Okay, completion of new center. Okay, among daan, no, of course, it's all by the initiative of our school head, at mga rigyak, no, mga involved sa Moriac, no, Mr. Anis, Secretary of Sibalan National High School, with, of course, the project. So, next. Okay, so based sa ating contributions, as far as I understand, sa 110 per student na contributions ng PTA para sa kadyang school year, 50 na to nangalat po sa sports and 60 ang nangalat po sa school paper. So out of the 2,000